Recording in progress. Halatang babad sa Zoom eh. Hi, I'm Ging! I'm Kat. And I'm Pal. And you're listening to the 1% Marites here in Sydney. Your number one source of chismis, word spreading! Mga Mars, kamusta? Tapos na ang 100 days. Ay, wala akong masabi. Grabe. Oh my God, first time natin mag-podcast ulit ng after nitong transformation natin. Transformation program, no? Oo. Grabe. Feeling ko nga nananaginip pa rin ako eh. Parang nga pakiramdam ko pag gigising ako, kailangan kong alam mo yon, magbawas sa toilet kasi mag-weigh in na naman. Palaging ganun. Tapos bigla ako ma-realize pag nasa toilet na ako, ay shucks, ano bang pinapatunayan ko ngayon? Tapos na nga pala yung program. Kasi after 100 days, di ba, since nag-participate kami in a 100-day body transformation program, kahit natapos na yung program, yung mga habits na na-build mo during that time, nabibit-bit mo talaga eh. So, yung last episode namin, napansin nyo, nasa garage kami nun, di ba? And we were giving you a teaser about what this body transformation program is. Kasi kaming tatlo, nag-decide kami na maging participants doon. So, naging students kami. Good students ba tayo? Good student ba talaga? Oo naman. O po yung mga mga nag-cheat-cheat dyan. Sabihin nyo na, pwede na. Walang ganun. Pwede nyo na sabihin kung ano Oo. yung ano nyo. Siyempre, 1% tayo. Sumusunod lang tayo dun sa kung ano yung tama. Diba? So inano nyo talaga, ginawa nyo yung program by its design. Tsaka nag-align yung principles nung Kaizen program. So that's the name of the 100-day body fitness transformation program. Kasi one of their core principles there is being 1% better every day. Yes. Becoming 1% better every day. Tapos yung podcast natin. 1%. 1% Marites, diba? Oo nga, no? 1%. Since our last episode, meron kaming bagong guest na makikita nyo nag-feature sa podcast. Hindi nyo makikita kasi maliit. Hindi nyo siya nakikita, pero kami, nakikita Nandiyan lang siya namin sa siya. Introducing Nessie! Kinikiss niya ako. Nessie, short for Nespresso. Asa So, na yung siya isa? ang aming bagong new fur baby. So, makikita niyo sa podcast, minsan, nagko-crawl sa carpet. No, Nessie? Kasi isa. Ito yung isang kape. Ayan naman. Si latte. Si cappuccino. Yan naman si Cappuccino and si Nespresso. So, kapag nakikita niyo sila nagkukulit sa podcast, okay lang yan. Kasi kasama talaga sa programa namin dito. Okay. Okay, yun lang. Yeah, before we start, ano ba yung para lang dun sa mga first time nilang naririnig yung Kaizen or maybe hindi nila tayo nafa-follow pa sa mga personal social accounts natin, would you mind doing the honor? Just sharing a little bit about what is Kaizen para sa mga hindi pa nakakarinig before. Ayan. Ano ba? Sige, ako. Sige. Okay, so si Kaizen is a kind of fitness transformation program. Though, hindi siya yung typical na fitness program na meron tayo or na alam na natin. Kasi yung Kaizen it's not only about fitness, diba? It's also More about than- holistic development of your ano ba yung term doon? Personality. So, may halo siya na fitness and then personality development. So, yun yung kinaganda niya. And bukod doon, di ba yung promise sa atin, within 100 days, talagang magta-transform ka. Huli. So, ano ba, Ging? Simulan natin sa'yo. Sa tingin mo, ano ba yung nakuha mo after 100 days? Ako yung yun nga, yung mga habit stacking. Ang galing lang na everyday kasi consistent ka dapat, naglalag. Alam mo yun, hindi ko din na-realize na gagawin ko pala to. Kahit ngayon, tapos na tayo sa program, naglalag ka pa din. Alam mo yun, nilalag mo yung kinakain mo, nilalag mo yung steps mo, di ba? So, ang galing lang na hindi ko na-realize sa sarili ko na gagawin ko pala siya. At saka yung personal development din, yun yung malakas yung impact sa akin talaga. Kasi we're into self-development naman, di ba? Tsaka yung topic natin dito sa podcast is personal development. So, yun din, yung impact niya is iba talaga. Dami kong ding natutunan. So, yun.
syempre, pa-flash natin sa screen yung ano. Oo, i-flash natin yung naging ano mo, transformation mo. at saka yung mga photoshoot natin. Yung mga abs na yan. So, in terms of results, how many kilos did you lose? Yun ang gusto namin Yes. malaman. Sige. So, ano siya, di ba nga 100 days, ano siya, program. So, nag-start ako sa 56 and then naging 48.9. Yun yung pinaka-last talagang ano ko, result ko ng timbang. So, almost 5.6 ata yung nalose ko. 5.6. Grabe. In 100 days. Oo, in 100 days. So, ano din, never kong na-hit yun, 48.9 during, fitness journey ko. So, kaya, happy din ako sa result ko. Kasi may new personal record ka na, di ba? Tinatawag naming PR. PR, oo. Hindi yung permanent resident. Ano ba yun? Hindi permanent residency. Akala ko permanent residency eh. Oh, galing. Congrats. 100 days. And kahit hindi malaki yung number, di ba? Parang inisip mo, what? Parang 5 kilos lang. Parang, nasan yung transformation doon? Pero hindi, kasi even before, di ba, maano naman na talaga din si Ging. Like, into sports, doing calisthenics. So, Tsaka lean na yung- siya eh. lean When na she before started. nag-start. Hindi naman sobrang, like wala ka naman sa overweight na category kung titingnan mo lang yung, yung BMI, yung body mass index na tinatawag. So actually normal ka and then parang gusto mo lang talagang may challenge pa yung sarili mo. Tsaka mag-build ng muscles kasi may mga tao na yung weight loss nila talagang bagsak yung katawan pero wala kasi silang muscles. So usually, para sa mga hindi familiar, kapag yung katawan mo kasi medyo mataas na yung muscle mass mo, medyo nag-i-slow down yung rate of weight loss. But it doesn't mean that you're not transforming or you're not progressing. Everybody type is different. Pero grabe, congrats. 100 Uy, thank days, you. almost 6 kilos. Oo nga. kamusta ka naman, Mars? Ano Ay, namang grabe. Ikaw ba? Achieve sa 100 days? Oo naman. Ay, ang dami. So, simulan natin sa weight loss kasi yan naman talaga yung isa sa mga obvious transformation na napapansin ng tao, di ba? So, I started at 55.1 and then na-reach ko yung 47.9 nung day 100. So, yun yung last weigh-in ko. Tapos yung target ko was 48. 48. Wow. So, mas more than- na-beat ko pa siya Nabawas? by 0.1. So, sobrang laking major achievement yun. Kasi since nag-start din ako ng fitness journey ko, yung nag-i-slow down na yung metabolism ko, tapos adulting na rin. Never ko rin na-reach yung ganun kagaan na weight. And syempre may isasagad pa yon pero at least yung sinet ko na 48, dun lang talaga ako nag-focus. Kasi after I set the goal, hindi ko na binago. So, kasi ano din, there's a faster way to lose weight. Pero ako for me, gusto ko yung, dun tayo sa sustainable. Kasi the faster you lose the weight, the chances are you will Pangit also ka. likely to. Lipo, ganun. Lipo. Maraming paraan, pero syempre, dun tayo sa organic and natural. Doon tayo sa gluta lipo lang. So, ayun lang. Kaya, Ang galing, ang galing. Kaya sobrang happy ako. Kasi nagpapanik na rin ako nung mga last 2 weeks. Kasi sabi ko, parang hindi ko ata ma-achieve. Kasi nasa 49 to 50 pa ako naglalaro yung timbang ko nun eh. But anyway, sabi nga nila, trust the process. True. And just keep doing what works. Kasi once na nag-experiment ka and you're doing things outside of the program, dun ka talaga babawian in terms of yung pag-gain mo na naman ng weight. And then, marami pa akong ibang na-achieve pero dun muna tayo sa stats kasi yun naman yung parang pinaka-tinitingnan at a very surface level. Okay. So ikaw Physical, pa, ganun. physical lang. Ikaw pa, what did you Ako achieve? naman, marami rin. Both in fitness, saka self-development, of course. Which is a big factor kung nag-fitness ka. Siyempre, kailangan yung mental state mo is talagang matibay. Kasi kung hindi, mapapangunahan ka ng katamaran, magpa-procrastinate ka na naman. Pero, anyway, sa program kasi na to, they're teaching you on how to be, actually not how, pero how to do it. Not how to do it, but how you will do it. Paano ko ba i-explain? Actually, mali eh. Hindi nila tinuturo sa'yo
how to do it, pero tinuturo nila sa'yo yung way of thinking kung paano mo gagawin yung bagay na dapat mong gawin. Yeah, If you get I my point. think that makes sense. Di ba? So, ayun. So, one thing na, na talagang sobrang thankful ako sa program na to is yung sa strength, unang-una. Kasi, actually, nag-start ako ng weight ko is 70. I think that was 72.3 ata or 73.2 kung tama man ako. Makikita And then, naman nila dun. Oo. And then bumaba, from that weight, ang end weight ko naman is 63.7. Yun. So, total weight loss of? Total weight loss of 8.3 yon, I think. Eh, grabe. Wow, the math. Laki. So, 8.3, tapos sa akin, nasa 7 kilos. Tapos kay Ging, 5. So, amongst the three of us, that's like 20 kilos. But me, the thing is, ang laki ko kasi talaga before I started, di ba? Medyo nag-overweight ako for my height and age. So, I think okay din siya. Kaya lang, syempre, hindi siya yung hindi ko na-reach talaga yung gusto kong weight na ma-reach. Yung gusto ko kasi talagang weight nun is nasa 58, 57. 58 max and then yung minimum and then maximum ko is 57. So, hindi ko siya na-reach. Pero, ang dami ko na na-achieve within that journey ng 100 days. So, mas lumakas ako. Yung mga dating akala ko hindi ko kayang buhatin, nabubuhat ko na. Yung push-up Yung na yan. push-up mo pa. Dati yung push-up ko, Diyos ko, yung itsura ko, mukha akong hindi proper yung form. So ngayon, yung form na ginagawa mo for push-ups, for yung mga lat pull-down, and kung paano mo bubuhatin yung, for shoulders, yung mga, bench press and all. So, mas better siya ngayon. Kasi, nagiging consistent ka. Para kang nagtitraining din kung paano mo siya gagawin ng tama. Kasi talaga, yung mga dinidescribe mo, that's something that we call non-scale wins. Kasi when we're being very factual based lang and yung progress mo, dinadaan mo lang talaga dun sa movement nung weight mo or timbang mo, minsan parang nakaka-demotivate. Kasi ang dami mong ginagawa, pero bakit hindi sumasabay or nagre-reflect yung effort and yung results dun sa weight. So, I love what Pao said about her progress when it comes to strength building, yung form check. Kasi importante talaga para sa atin mga nag-aspire to go to the gym or incorporate fitness sa mga routines natin. Mas importante yung maganda yung form mo para hindi ka rin ma-injure or para ma-prevent natin yung injury kesa yung marami ka lang mga reps and sets. Yun yung tinatawag namin na reps and sets. Kasi you cannot continue on this journey kapag na-injured ka. Or at least mag-i-scale down ka talaga ng activities just to continue with the program. Kaya I think sa ating tatlo, naging maingat talaga tayo na wag mong sobrang bugbugin yung sarili mo, lalo na kung hindi ka sure sa form mo. Make sure magpa-check ka sa mga coaches. So, So true. So since nandun na tayo sa topic ng non-scale wins, what are the non-scale wins? If you have top 3 non-scale wins na gusto mong i-share sa audience natin. Kasi iniisip nila, baka for vanity lang yan, gusto lang ng magandang katawan or gusto lang ng abs, obsessed lang kayo na magka-muscles and abs. So, I think for me, it may seem like that, lalo na kung medyo familiar ka. I mean, kung kapag nakikinig ka sa mga mainstream na content ng mga tao, parang ano ba yan? Parang nagpapapayat lang kayo hindi naman kayo mataba. So, minsan, hindi lang naman tayo after dun sa weight loss, di ba? Ayan. So, simulan natin kay Ging. What are your top 3 non-scale wins? Ayun nga, yung top is personal development, time management, at saka, ano pa ba? Yung workout. What about the workout specifically? Kasi nag-workout ka na before. So, what's different yung about workout this program? niya is parang, you don't have to rush yourself. Kasi you can start from small talaga. Kasi dati, ang ginagawa ko, like, ako nga yung tao na sobrang excited Alam mo yun na, I want the result now. Ganun ako So talagang, pupush ko yung sarili ko to the point na, lift heavy weight, alam mo yun? Parang, no, I'll work out 5 days a week, 7 days a week, alam mo yun? So,
dito sa na to, sa program na to, you start small talaga from as beginner. Kahit sabihin mo na experience ka na meron ka ng, alam mo yung mga history na nag-workout. But yun nga, if you do the program by its design, you start from 2 reps, lightweight. Alam mo yun, hindi ko yun na-realize kasi ang inaano pala natin dito is yung hindi ka agad ma-drain during before ka dumating sa 100 days. If you're lifting heavy, working out 7 days a week, hindi siya sustainable. Oo, hindi mo ma-achieve yung 100 days na hindi ka stress, hindi ka pagod. Yun yung parang So yun yung na-realize ko na yun pala yun. Yun pala yung parang. So what she's really trying to point out is yung importance ng consistency over intensity. Kasi for people that have history of working out, as alam mo na yan, paano gawin yung mga gym workouts, gigil ka sa start, tapos parang feeling mo, hindi, kailangan ahead ako kasi it's a race and you're competing and then ang dami kasing participants, diba? So, I think sobrang ganda nung learning ni Ging na parang hindi pala importante yung how hard you go at the start. It's really about how you can sustain your results kahit na parang feeling mo behind ka or parang feeling mo ang slow ng progress mo because you don't wanna burn yourself out in 100 days. Kasi paano mo may enjoy yung journey, diba? Parang didiskartehan mo rin kung paano mo siya paano ka magiging consistent nang hindi ka mukhang zombie. Ang galing. So, ayun. Nice. So, ang ganda nun. So, personal development, time management, tsaka yung consistency over intensity. Galing. Ikaw pa, what are your top 3 non-scale wins? Sorry, wait lang. Adjust ko lang. Top 3 non-scale. Yeah, yung katulad nung nabanggit ko kanina. Una-una dun yung strength. Meron naman na noon may foundation na kasi syempre nag-training na rin ako before ng ibang kind of workouts, ganyan, and programs, ganon. Pero this time, since mas naging consistent ako, hindi ko lang siya ginawa for 2 weeks, 3 weeks, 1 month, talagang whole 100 days, doon ko nakita or na-discover na may strength pa pala akong ibibigay. Alam mo yun? Akala ko dati kasi, yung sa lat pull down, hanggang 35 lang ako. Kasi bigat na ako sa 35. Parang, hindi naman sa pagmamayabang, Pero, Try nyo sa gym yun, 35 kilos. Try nyo lang kung Sabi ko sa'yo, from 35, nakaka-50 ako. Hindi ko naman sinasabi na nakakaabot ako ng 10. Pero at least, kaya ko na siyang ibaba. Clean, kahit hanggang 5 lang, ng 3 reps. So, nakakatuwa lang. Kasi hindi mo akalain sa sarili mo na, oh my God, parang sumakses na ako sa pagbubuhat. Yung gano'n, napaproud ako sa sarili ko sa ganung bagay. And bukod doon, of course, yung sa form nga, kasi, noon ko pa man din siya pinapractice However, this time nga, since I've been doing it for, mas matagal, hindi ko lang siya ginawa ng 1 month or ng 2 months, talagang whole 100 days. Yun na, mas naging consistent ka na how you will do it na properly, na hindi ka na-injure, yung mga ganun ba. Tapos, pa ba? Aside from that, non-scalable ko is, lastly, yung pinaka-importante sa lahat is yung resilience ko when it comes to, yung pagiging consistent. Consistency din, no? Parang ganun Kasi may time naman na consistent ka naman. Naiisip mo na, consistent naman ako. Tapos dadating yung point na, ayun na, sinisipon ka na, pagod ka na, sobrang fatigue ka from work. Tapos, alam mo yun, yung parang wala ka ng energy talaga na maibibigay for that day, for the workout. Kaya lang, because of kung paano dinesign yung program na hindi ka hanggang ganyan lang. Hindi lang hanggang dyan yung kaya mo. Alam mo yun? Because you have your accountability group to push you. Hindi lang ikaw nag-iisa dyan. You have yung community. You have your coach. And because you've been doing the program for so long, yung mga kasama mo rin sa bahay, parang at the same time, parang, ano yung kinakain mo? Bakit nakahiga ka? Di ba mag-workout ka kasi Sunday ngayon or ngayon, Friday ngayon. Alam mo yung gano'n? Parang, hindi lang ikaw yung nag-work this time Parang,
people around you na nai-influence mo because nakikita nila kung gaano ka-resilient nga. Yun. So, pag yung tipong nauubos ka na, mawawala na ako dun sa pagiging consistent ko, ayan na sila. Diyan na sila pumapasok. So, yun yung pinakamagandang naranasan ko sa program na to. Yung hindi ka nag-iisa dito. Talagang everyone will help you out. So, ayun. So, ano Nice. yun? 1, 2, and 3rd. Yun na yung third. 1, 2, 3. So, ano yung... So, yung strength ko, tapos yung how I do it, like properly. Form check. Oo. Oh. Tapos, yun na nga, yung sa pagiging consistent. Hindi lang, kasi kaya ka naging consistent, hindi lang dahil sa, sa willpower mo. It's because of, your accountability groups, the community itself, people around you that you've influenced, and then so on. Ang Nice. galing. Kasi siguro iba-iba tayo ng dito, non-scale And then Non-scale and it's ways. something na yun nga ngayon maririnig ko from you guys, 'di ba? And then Kasi- kayo din. And I think sobrang importante pag-usapan yung non-scale wins. Kasi kahit naman na lahat tayo, our common denominator is we have some past experience or foundations when it comes to health and fitness. But deep down, we have our own insecurities and personal struggles. So yung non-scale wins na mga binanggit nyo, usually that is very much tied to your own struggle na ang tagal-tagal mo nang tinatry i-overcome, hindi mo magawa. And then dito sa 100 days, napatunayan mo na ito lang pala yung sagot, nandito lang pala sa Kaizen. So, ayun, very nice. And sobrang thank you for sharing. Ako, tanongin niyo ako. Sige. Ano yung sa'yo? Ano What yung are your non-scale? three non-scalable 3 nines. wins 9. from this 100 days transfiguration? Oh, I think metamorphosis. Possessed. Okay. Metamorphosis. Yeah. I think yung number 1 is yung learning to recognize my achievements and wag akong magpadala sa comparison. Kasi kung titingnan mo yung design ng program, it's meant to be a fitness program na patok or pasok sa mga beginner, advanced, or kung nasa gitna Pero ka. it's for everyone talaga. Pero para sabi ko, how is that fair? Because ang daming returnees, yung mga nagka-Kaizen na for 2 to 3 seasons, ang gaganda na ng katawan. Konting push na lang, shredded na. How am I supposed to compete with that? Or how am I supposed to compare myself? And na-realize ko, actually, hindi talaga to yung time and place to compare yourself. Kasi kung 1,000 participants yung nasa season na to, how on earth are you supposed to compare yung sarili mo, 'di ba? Kasi if that was the case, I don't think I will last 100 days. Kasi first week pa lang disappointed ka. Kasi ang daming mga participants na sobrang expressive and vocal mag-post about their progress. So ako naman parang, wait lang, ba't yung sa akin parang hindi naman masyadong gumagalaw yung scale. And then na-realize ko, the version 2.0 character that I created, so part yan ng mga assignments. And it's one of the most fun and activities na sineryoso ko. I'm creating a version 2.0, but my intention for creating that is not to be better than other people. It's actually so I can outgrow like my previous version. So the sooner I detached myself from comparing, mas dun ko na-enjoy talaga yung journey. Kasi kino-compare ko lang yung results ko or yung performance ko in the present week to the prior week. Ganun lang ako eh. Sobrang tinanggap ko na parang yung sense of pride at the end of the 100 days challenge will not come from how good or how better you are compared sa performance ng iba. Can I comment on that? Sorry. Sure. Kasi I've been reading this book that you gave me. No? Yung Be Here Now. Right now. Be Here Now. Be Here Now. Sobrang ganda niya. Kasi one of the life lessons na nabasa ko doon is you're simply a rose in a bed of Bed of roses. Totoo, we are all roses. No rose would compete with another rose kasi parehas lang kayo eh. The thing is, by human nature ba,
parang nakakalimutan nating tingnan yung sarili natin, tingnan yung salamin na, oh my God, ito yung achievements mo, ito yung nagagawa mo. And who knows kung anong ginagawa nila, di ba? So, you tend to compare, tumingin sa iba when andyan ka, andyan yung sarili mo, ito yung kailangan mong, ito yung kailangan mong i-compete, yung self mo, hindi yung ibang tao. Kasi may kanya-kanya kayang strengths di ba? And tsaka iba-ibang journey. Yes, iba-iba ang journey. Kaya, and it's a way of, appreciating yourself of what you can do, what you have done, para ma-achieve mo yung tinamo naman, di ba? Tsaka, yun di ba, and baka nagtataka sila, bakit may pa-competition? Actually, it's a personal choice if you want to compete or not. Kasi yung mga champions or yung mga top performers, meron din silang mga cash prizes, di ba? Kasi baka iniisip nila, baka naman yung Kaizen program na yun para lang sa mga competitive. No, it's actually just for people who opt to compete for the prize money. Pero never talagang never talaga naging motivation yan for us. And I think for a lot of people, I don't think it's their main reason for... malaki na kayong cash. Hindi ka competitive. Hindi, pero kasi diba, before you sign up for the program, dapat alam mo na kasi din talaga yung intention mo. Na parang, bakit ba ako sasali dito sa program na to? Is it because the money? Or is it because I just wanna change for myself? Alam mo yon, depende So, kung ikaw talaga yung tao na, alam mo na, mag-sign up ako, gusto ko mag-compete. Alam mo yun, parang ikaw, nagjo-join ka ng boxing, alam mo yun. Alam mo na kung ano yung mga makukuha mo. But this time kasi, kasama kasi yung personal development, diba? Is it, kung ikaw, naghahanap ka talaga ng something na, alam mo yun, gusto mong may mabago sa sarili mo. Yun nga, parang living your 1.0 version. So, yun yung, yung parang, yun nga, intention. So, sa atin naman, wala naman tayong intention to, alam mo yun, siguro, umano pa rin yung... Sabi bawi. Well, ito Cash kasi yan. Siyempre, kung may cash prize at the end of the Motivation. 100 days, napaka gandang reward niya. Yes. Kasi for you to really get people towards the finish line, di ba? Maganda naman talaga yung reward. And that's actually part of the design of the program. Pero kung yun lang naman yung magpupull sa'yo towards your vision to become your next level, like yung version 2.0, 3.0, 4.0, it's not going to sustain you to finish powerfully at until 100 days. Pero yung ako for me, nagwo-work yung may reward system. Hindi lang talaga yun yung naging focal point ng journey, di ba? Pero kung mananalo ka naman ng malaki-laking cash prize, why not, di ba? Pero nga, na-realize ko, after a few join weeks. sila sa program because of the kasi mo. It's a good incentive. Pero yun nga, parang after a few weeks, sabi ko, oh my goodness. Sabi ko, ang daming gigil and sobrang siniseryoso yung challenge na to. Pero I remember dun sa accountability group natin, what was important for me is you have the mindset of a top performing team and a champion. Kasi yung mindset na yun yung madadala mo towards every area of life. Yung cash prize, mapalano na mo. And then, I don't know. Goodbye. Magagas mo din naman yun Pero, di ba, parang yun talaga yung habol ko. Yung mindset of how does a champion or a winning team, how would they play this game? Kasi for me, it's all a game, di ba? Yeah, kumbaga parang bonus na lang yun yung rewards Kasi ang dami mong makukuha dito sa program na to. Ang daming wins, to be honest. Hindi lang naman yung reward talaga ng material na bagay, kundi yung mga bagay na, alam mo yun, like, tayo, yung na-lose nating weight, diba? Hindi naman madali yan Hindi mo naman yan mababayaran Ikaw talaga yung nag-work hard for it. Like, yung strength and all. Oo, hindi mo siya mabibili talaga and unless you really have a lot of money and afford mo mag-undergo ng mga cosmetic Surgery or mga ka, no? Oh my surgery. God, if only. Wala sa lesson yan. So, ayun, sobrang meaningful sa akin for me na in every area of life, dapat mag-focus ako in creating my own lane because then in your own lane, wala ka talagang reason to compete or compare, diba? I think yung non-scale win, number 2,
is yung crashing my limiting beliefs. Because ever since talaga na nag-try ako mag-lose weight, never akong naging mindful talaga for a long time sa mga kinakain ko. So mag-gym ako and then after gym, mag-crave na naman ako. Gusto kong kumain ng ramen. Reward. Gusto kong kumain ng Thai. Kasi sabi ko, when nag-workout naman ako, deserve ko kumain or I'm creating justification. Bakit ko okay lang na kumain talaga, tas minsan late night pa. Dito sa Kaizen, natutunan ko yung discipline of not just tracking what you eat, like literal na be very mindful and intentional kung ano yung kinakain mo. Pero at the same time, yung making powerful choices when it comes to the foods that you eat. Kasi hindi naman talaga to yung program na parang sasabihin sa'yo, wag kang kumain. Of course, they want you to eat and you eat because kailangan mo yan to fuel you sa mga workouts mo. But para siyang with money, may budget ka. Sabihin na natin yung budget mo, you only have $1,500 to spend a day. So dito sa Kaizen, may ganun din. Okay, if you have naman. parang wala start tayo dun. Start tayo dun. Yamanin. Sana ako sa 1.5. Ano kinakain ito? May gold. 1,500. Okay, pero di ba? Parang para Grabe lang yun. para lang para lang magets nila yung idea na, okay, if you had 1,500 calories that you can eat in a day, and let's just say that's your starting point, week 1 of Kaizen, what are you going to eat? Mas pipiliin mo bang magkanin or mag-dessert? Like sa mga sweets. Mas pipiliin mo bang kumain ng protein like fish, chicken, red meat, or mas pipiliin mo bang kumain ng pansit canton or yung mga Pansit canton? canned Syempre, food, doon tayo sa kanton. processed food sa canton. Mas masarap, mas malasa. Oo nga. Oh, Mas diba? pinasarap pa. Oo. Tapos kung may choices of fruits ka, anong kakainin mo? Yung banana na mataas sa carbs or kakain ka ng mga berries like yung mga raspberry, blueberry? Dragon fruit, kiwi. Oo. Mga pangyayamanin na mga fruits. Diba? So parang, at the start, parang you're like, oh my God, why does it have to, why does this have to matter? Pero na-realize ko, it's really the choices you make in the small things that add up to your results. So, hindi ako talaga fan of self-deprivation when it comes to diet or weight loss. Pero naniniwala ako na sometimes you have to go through yung mga short-term sacrifices lang when it comes to saying no to social events. Kasi pag pumunta ka sa social events, for sure yan kakain at iinom Ay, ka. so Tas true. mawala ka na Weakness ko sa... yan. Kaya nga hindi ako nakipag-party during 100. Nawala kami ng 100 days. Ang daming events, ang daming invites, di ba? Ayun Social gatherings. So, Parties. Inatinan ko lahat. Ganun ako kalakas. Tapos hindi ka kumain. Lakas ng willpower niya. Inatiran niya lahat sa panaginip niya. Ay, hindi. Pero, sorry, mag-share lang ako. About dun sa mga events, may mga gathering naman ako inatinan, syempre. Pero, dun tayo, yung sabi mo nga, you have a choice kung healthier option ba or yung gusto mo talaga. Pag nasa party ka, Pag diba? nasa party. So, syempre, kunwari, inumin. Kasi dito sa program na to, wala namang binabawal eh. The thing is, dapat pasok sa calorie count mo, daily calorie target mo. So, kunwari, iinom ka ng beer, mamimili ka ba San Miguel or yung Han na 70 calories lang per bottle? Syempre, doon ka na sa 70 calories per bottle. At least makakaalang ka pa doon, mga 3, 4, ganyan. Oo. Ganyan din ako yung namimili ako ng chocolates na kakainin ko. Sabi ko, kakainin ko ba si chocolate A na 61 calories per 13 grams? Or kakainin ko ba si chocolate B na for 13 grams, nasa 200 calories. Basta may mga ganong mga, sabi ko, laki naman nung caloric difference. Doon ka ba sa mapait o sa matamis? Mga ganon, no? O, wag na lang. Wag na lang. Kasi sayang yung calories. Oh, itulog na lang natin O, to. mag-addict na lang ako sa kwarto, matutulog na lang. Mag-coke zero. Kasi minsan kasi the more yun nga yung calories. Kasi don't forget, may hinihit pa rin tayo na protein intake, di ba? Per day. So minsan, the more yun, pasok nga siya sa calories, pero nakakain niya yung calories mo na para matarget mo yung protein intake mo, di ba? Oo. So, minsan, gini-give up mo din yung parang, kahit gusto ko rin ng chocolate, pasok siya sa calorie, pero, di ba parang, hindi ko, makakain ko siya, pero hindi ko naman mahihit yung
yung protein ko. And that's something na madidiscover mo sa sarili mo. Kasi dyan natitest how you make decisions. Paano yung nagpe-play out yung willpower versus discipline because you have a program na sinusundan mo. And dyan din pumapasok yung how simple or how complicated do you want life to be. Kasi simple lang eh. Either this or that. Or, yun nga, itulog mo na lang. Bukas ka na lang kumain. Kasi, Tubig ka na. oo, alam mo yung sabi ko, uy, mukhang alanganin to. But at the end of the day, we are always choosing, diba? And if you learn how to choose what really matters, life will not be hard. It's just that we love to complicate things. Kahit na andyan na yung sagot, simple lang mag-lose weight, move more, eat less. Pero bakit ang complicated? Bakit ang daming information online na overwhelm ka? Simple lang yung sagot. Alam mo yung sagot talaga, nasa execution and consistency. Yes. Diba? Kasi alam mo naman yung paano, alam mo factually what to do, but why are you not doing it? And then, ang dami ng mga reasons, explanations, barriers. Ano kasi ulit yun, Mi? Sabi mo, yung yung dalawang things na yun? It's easy. You move more. Move more. You eat less. And you sleep, you rest. Because when you're not resting and sleeping, mas nagtitrigger dyan yung mga cravings, you stress eat. Just to add din, no? Eat more, eat less. Sorry. Ibang program na sinasabi mo. Eat less, move more, and then sleep plus 4 scoops of whey protein. Oo. Yung whey protein. Joke lang. Uy, alam mo, ang dami kong natutunan talaga sa, iba-ibang klase ng whey protein. Oo. Ayun. So, yun na yung number 2. And just to get to the third one, I think, may Three third ka pa lang eh. pala. Oo. Sorry, medyo mahaba explanation. Pero yung number 3 ko na non-scale win is yung sa self-confidence ko sa sarili ko and sa katawan ko. Kasi, my whole adulting life, and I will just warn the audience, since this is very sensitive, especially for females, is I've always been insecure or super conscious when it comes to the chest area. Kasi nung high school ako, hindi naman ako like big-chested or whatever. Pero as I grew older, tapos siyempre mabagal yung metabolism, sedentary lifestyle, parang napapansin ko parang hindi na akma yung katawan ko dun sa dating ako. Nako-compare ko kasi nung katawan ko, nag-evolve, diba? Tapos dumating sa point na hirap na akong makahanap ng good quality bras. Like, pupunta ako sa Kmart, which is yung parang department store dito. Hindi ako makahanap ng bra na would actually support me and use sa back ko. So, I'd end up going to a bra store. Tapos, ang mahal-mahal ng bra. But wala kasi akong choice. And at the same time, ang malala doon, grabe yung back pain ko. Upper back pain. And then, gumastos pa ako noon. Nagpa-chiro, nagpa-physio. Lahat na ata ng therapy na try ko, but none of it worked. Because of the weight of your, chest. Tsaka siguro sa posture din, and kasi nga, other than the chest area, syempre, nag-gain ako ng weight. So, alam mo yung, I've been suffering from this chronic pain, and ang dami ko nang tinry. Hindi naman nawawala. Magpa-massage ka dyan, parang hello, temporary relief, tapos babalik ko. Para i-tape ko na lang. Pero grabe na parang dumating sa point na sobrang na ako, desperate or parang losing hope na ako. Sabi ko, what if I consider operation, magpa-breast surgery na lang? Kasi I see it online and I know some people na breast reduction surgery. May nag-accept akong donation. Ipasa ko na lang. Wala na nga after 100 days. Actually, alam mo, ganyan yung mga joke sa akin ng friends ko, na kung pwede lang daw ipasa sa kanila yung sa boob. Sabi ko, alam mo, wish ko lang, kasi parang ayoko sa kanya. Kung pwede ko lang i-donate sa inyo, sana ginawa ko na. Pero grabe talaga. And yung pinaka, sa akin for me, mga sobrang, parang naiyak talaga ako yung moment na nag-bra shopping ako recently. Tapos, hindi na pala ako akma dun sa full cup.
na bra size. Yeah, usually Contour na nabibili daw ako. Kasi nga, nag-reduce na yung chest because What's the difference ba between that? ano kasi yung full cup size bra, parang it goes up to like F or G yung cup size. Malaki talagang cup size. And then yung sinabi na, ma'am, kaya ka na sa contour. Which is actually parang equivalent siya sa 8DD or something like. O, di ba, binigay ko na yung stats nung chest Tanggalin size na lang ko. natin. So kung gusto nyo ako bigyan ng bigyan nyo ako ng bra as a gift. Kasi nga, my whole life, doon na talaga ako nasasad na paano, how did I let this happen? Tapos, hindi lang naman kasi, hindi ako masaya sa body figure ko. Yung back pain ko, inis na talaga ako. And then, since with weight loss kasi, you cannot target fat loss. At least that's what we're learning here. You can do your own research. Pero, one of the areas where I had a lot of fat loss, talaga na yun sa chest area. And then, dito din sa legs. And then, a little bit sa arms. Pero sabi ko, thank you, Lord. Kasi parang, Congrats! sabi ko, I don't feel like I have to hide or hunch. Yung parang kasi insecure na parang ayoko talaga na may napapansin dito sa upper ko. So, I tend to wear oversized jackets or blazer to hide my arms and dito. Tapos minsan, nag-hunch ako. So, those are the things na hindi napapantayan ng pag weight loss lang because of yung sa timbang. Yes. Pero alam mo, by all honesty, sobrang amazed ako. Sabi niya kanina, and konti sa arms. Oh my God, no. Have you seen her arms? Pakita natin. Oo. Kailangan Pakita makita. natin yung mga muscle. Ang ganda. Diba? Ang ganda. Sobrang, dati, nung hindi pa, before pa man din ng Kaizen, sabi ko, ang ganda ng arms ni Kat, no? Tapos, mas lalo siyang humumpak after nung 100 days. Nag-shred. Grabe, wala lang. Wow. So, yun yung Thank you, moment So, Mars. mo. ano ma-highlight yun para makita ng madla? Yun yung moment mo na medyo Naging emotional emotional ka. ako kasi yung nasa loob ka ng fitting room tas yung mga sinusuot mo before, ang cute, diba? Na parang, yung ganda niyan, try on ko. Tapos nung tinatry on ko, ayaw magkasya sa akin. Hindi ko tuloy na-enjoy yung shopping. Nafo-frustrate lang ako Tapos bitter ako. Kasi bakit ganun? Bakit hindi ako kasing sexy nung mannequin? Kasi sa mannequin, ang Ang ganda-ganda ganda ng nung fitting. flow nung fitting nung damit. Tapos pag sa akin, parang Winnie the Pooh. Ayaw. Hinahatak ko pa. Mabasakay ko, magkasya ka. Bakit ayaw mo magkasya? Wow. Tapos sabi ko, kaya I hate shopping. I really hate shopping. Until nitong recently, kahit anong isuot ko, Fit. Nice. Congrats. So, nag-change wardrobe ka na yan? Hindi pa din. Hindi pa. Nag-start. Actually, meron dun sa garage na mga clothes, Ayun, yung mga idodonate ko na yun. Idodonate mo na yun, Oo. oo. Kasama na dun yung mga, mga clothes na, Malalaki yun. malaki na, or yung iba, siguro, part siya nung version 1.0 ko. So, So, I want to upgrade. So, and you're claiming change. na, hindi ka na babalik sa ganong size. Kaya dinodonate mo na. I claim it. Pero you'll never know. Kasi yan tayo minsan andyan na yung results. Tapos once na na-achieve mo na yung success, parang tatamarin ka, tapos babalik ka na naman. Ayoko na actually. Kasi pagod na ako. Parang 10 years na ako nag-yo-yo sa diet, yo-yo Nice. sa future version, new version versus old version. Sabi ko, pagod na ako. Pwede bang consistent na lang. Ganun din yung natin yung ginawa natin na papayat tapos babalik ulit. Si Pao din Diba? Diba? Ganun Yun yung yung mga struggle moment niya. Ilang natin. beses. Ako din naman. Pero nito lang, nung kailan ba to? Yung before ako mag-program na to, yung Kaizen, hindi na rin umangat yung weight ko. Tsaka hindi na rin bumababa. So, yun nga, nag-rest tayo nun before this program. So, tsaka siya nag-down na sa 48.9, di ba? So, ang ganda lang na-share ni Kate yung emotional, yung moments niya na naging emotional siya kasi ang dami pala niyang, matagal niya na pala yung dinadala na, hindi mabago-bago, di ba? Ngayon, hindi mo na dala-dala. Hindi ko na siya dinala. Oo. Nandun na sa galing. version 1. Oo, kasi 'di ba, parang we all have these struggles that we don't like to show the world. Kasi parang feeling natin, pointless, hindi nila maiintindihan. And second of all, parang what are they gonna do about it? Like, wala naman silang pwedeng i-offer sa'yo na solusyon na talagang makakapag-transform or makakapagpabago sa'yo, di ba?
And financially speaking, hindi mura magpa-chiro at magpa-physio dito. Kahit na may health insurance ka, mahal pa din. So, kesa mag-invest ako or gumastos ako sa mga therapy and treatments, parang dun tayo sa i-address natin yung source of the problem, which is, let's take care of our bodies. Let's eat healthy and then mag-kaizen tayo. Tsaka mag-exercise. Yun. Ikaw ba, Pao, may ganun kang moment na, syempre, nag-lose ka rin naman ng 8 kilos. Ang laki nun, ah. Parang, meron ka bang moment na naging emotional ka? Alam mo yun, after the program. Ay, oo. Well, unang-una, emotional ako kasi parang, sabi ko, kasi may kasunod to, di ba? After nung program, parang meron kang maintenance. Ganun. Nung una sabi ko sa inyo, hindi ko gagawin. Di ba? Nalala niyo yun. Kaya lang nung time na, eto na, nung Tuesday was the last day, and then sabi ko, ano nang gagawin ko? Parang lost ako. Pero I still pushed through hanggang nung Sunday kasi yun yung last week, di ba? So after nun, during that, nung patapos na, sabi ko, parang nalulungkot ako. Nalulungkot ako kasi baka bumalik na naman ako sa dati because wala na yung sa accountability ba? Wala na yung na-challenge ka because of the scoring, yung ganon. Sabi ko, baka bumalik ako sa dati. Natatakot ako na ganon yung mangyari sa akin. So, ayun na nga. Then biglang after a few days, sabi ko sa inyo, nag-enroll ako sa ganito. Yung sumunod doon. So, classmate Congrats. Congrats. Classmate ulit tayo tatlo. Classmates. Pero actually, siguro ako, I was hoping din na mag-enroll ka, but it wasn't something I felt like I had to force on you or parang ipilitin kita. Kasi yun nga, some lessons, you will learn them once you've gone through the experience. So, ikaw kasi yung kalaban mo, di ba? Kahit naman sabihin namin, mag-maintenance ka na, let's go na. Kailangan mo to. Mas maganda yung learning kapag talagang nanggaling sa'yo yung sagot. Yes. Ikaw yung makaka-realize. Ikaw yung Actually, naka-realize na, di actually, it's not too bad. Nung nag-sign up din tayo sa 100 Days program, wala naman nag-force sa isa't isa na, uy, mag-join tayo dito sa Parang program di na ako to. Diba? agree. Parang Diba? wala akong Wala kang, sabi mo na, excitement. Hindi ako excited that time. Wala, no? Ayoko. Diba? So, Busy ako eh. Actually. di ba? Ikaw actually, nung nag-join tayo sa introduction. Gusto ko siya. Diba? Gusto ko na siya. Kaya lang kasi sabi ko, kung dalawa lang tayong gagawa, parang ang sad naman wala si Gato. Sabi ko, Did you join the introduction? Sorry. Halfway, more than halfway na. Kasi I'm not interested at sobrang all. busy siya nung Like, time. wala Iba akong siyang program. care. So tayo nag-join, no? Nandito pa nga tayo, di ba? Oo. So walang force talaga na after nung introduction, parang magjo-join ba tayo? Nung una, si Pao sabi niya, mag-sign up na ako yung ganyan. Siya pa ngayon na una sabi ko, sigurado ka, mag-sign up ka na. Tapos yun na, parang ko din, after yung introduction na yun, nag-open din yung ko na, okay, wala namang wala kung itatry ko yung program. And then nag-sign up tayong dalawa. And then ito, humabol. Ako yung last na nag-sign up kasi nga undecided ako na bakit kailangan ko ba? Ang dami ko nang ginagawa. Tsaka alam ko naman yung health and fitness. I can do it on my own. Ba't kailangan ko ng group? Ba't kailangan ko ng program? So anyway, andito na tayo. And tapos no na yung regrets. 100 days. Ganun lang Diba? kabilis. Ang dami, diba? Wala naman kayong mga regret na Wala talaga. nag-join kayo ng program. Walang regret Wala doon sa akong pag-join. regrets. Ako din, actually. Kahit sabihin ko na, alam mo yun, like ako din, nasa health and fitness na ako. Like, yun nga, tapos na yung course ko. So, na-realize ko din na parang, kahit ako coach, parang kailangan ko pa rin ng coach. Alam mo yun, na parang kailangan ko talagang sumali sa program. Ang ngayon nga, yung sabi mo na, parang baka bumalik din ako, natatakot ka, diba? Pag ikaw talaga mag-isa, depende na lang kung gaano kalakas yung willpower mo or yung discipline mo, diba? But yun nga, yun din yung yung na-realize ko talaga na. Tsaka ang ganda niyan kasi 'di ba, in any program that you join, especially when you're learning a new skill or gusto mo mag-level up, sobrang importante talaga ng role when it comes to having a coach and being coachable. So the next thing I want to ask is, what's one area that you thought you didn't need coaching in or talaga nag-struggle ka to allow that coaching to be sa'yo? To be applicable sa'yo?
Kasi kanya-kanya tayong resistant. Oo. Nire-resist mo yung coaching kasi feeling mo, hindi ako yan. Yun nga, yung tinuturo sa Kaizen na failure coaching. Hindi ko alam, hindi ako yan. Alam ko na yan. Hindi importante yan. So for you, just give us one example. Saan ka talaga na-challenge to Sa receive akin? coaching and being coachable? Siguro overall, not really yung with the coaching pero dun sa program itself. Yung mag-transition ako from body weight kasi nag-calisthenics ako to magle-lift ng weights. Kasi mas nasanay na ako dun na yung sa body weight lang than using barbells, dumbbells, yung mga machine. So, sabi ko, actually, to be honest, yung first week ko, body weight ako nun. Like, sa bahay ako, tapos pag nag-gym ako, yung sa back ko, pull-ups, tapos yung sa legs ko was ganun. Kasama naman yun Nandun yun sa, di ba, yung home, Oo, nandun siya. Kaya lang, yung tinuturo kasi sa atin when it comes to progressive overload, mas tutok dun sa weightlifting talaga Yung strength is mas nakukuha mo dun. So sabi ko, parang, sige na nga, mag-give in na ako dito sa sa program. Ayoko nang i-resist. Kasi sabi ko, ano bang mawawala? Kung maganda naman yung itudulot sa akin ito, why not? Sige, push na natin. So, yun, yung part na yun. Oh, pero is that because hindi ka rin comfortable using different machines sa gym? Na parang feeling mo nangangapa ka? Siguro kasi yung limiting belief ko. Ano yung Kasi limiting belief mo? may scoliosis ako Aha. So, iniisip ko baka mas lumala. Ma-injury ako pagka nag-lift ako ng weights, pagka nag-shoulder press ako or nag-squats ako sa dumbbells, mga ganun. Pero so far, as long as you do it properly, like correct yung form mo, hindi ka may injury. Like, syempre hasakit yung muscle mo, which is normal kasi nagbi-build. Pero hindi siya yung tipong i-imagine ko dati na nalilimitahan akong mag-deadlift or mag-squats using the barbell kasi iniisip ko baka mag-crack yung spinal cord ko or pumitik, yung ganun. Imagination siya, no? Fear, it's fear, di ba? It's something imagined. So, yun. Ikaw, Ging. Ako siguro yung din. Siguro yun sa workout din. Kasi minsan parang, meron na ako kasing nakasanayan na workout routine na sinasabi, di ba? Ikaw, di ba, meron ko ng history na nag-workout. So sa akin, parang, ano ba yan? Parang yung workout builder naman, starting from 2 sets, tapos, sabi ko, ano ba to? Parang angga-anggaan, alam mo yun? Masyadong madali. Pero, ginagawa ko yung program. Parang, okay, make sense pala to. Alam mo yun na parang, hindi naman masama mag-start ka sa, sa maliit na set na 2 times, tapos mag 3 days ka lang. Diba, na-mention ko kanina, na yun yung parang nire-resist ko na coaching, yung program nung workout. Kasi ang belief mo siguro is, kung magle-level up ako, bakit ako babalik dun sa napaka-basic na beginner na twice a week? Nag-workout na ako 3 to 4 times a week. Kasi may perception tayo na to level up, you gotta work harder, faster. Oo. Put more effort. If you're not getting muscle, yung mga pain sa muscle, yung DOMS na tinatawag, I didn't work hard enough. So, grabe yung limiting belief na yun na if you're not working harder, you're not actually progressing. Kaya siguro, sabi niya, hala, ano to? Oo, yun parang sabi ko, ano ba yan? Ang dali-dali, bakit ko gagawin to? Anyway, nagwo-work siya for the beginner talaga. But, ang sabi naman sa program, like, you can start from kung ano yung talagang sanay ka. Diba? But, diba? Or kung ano yung kung ano lang yung kayang i-fit in sa schedule without you actually going above and beyond. Or kung ano lang talagang pasok sa schedule mo. Kasi in Kaizen, there's a lot of participants. Iba-iba kami ng trade, iba kami ng mga responsibilities and commitments. So kunyari, you're a very busy parent. And you can only do once a week. At least as a start there. Start where you are. You don't have to you don't have to go hard ng first week pala. Si Ging kasi yung mindset niya, hindi, gusto ko, let's go hard. Hindi pa siya competitive niya, no? Oo, tapos yun yung starting, yun yung day 1 niya, ha? Week 1 niya, tapos 15 weeks kaya yung program. Alam mo, hindi kasi na-realize ko siya sa
magpatapos yung Sorry. siguro Pala. patapos yung program or halfway na ng program. Like siguro meron na tayong 3 weeks after 3 weeks bago matapos yung program. And then na-realize ko na oh my God, hirap na ako sa steps. Like I'm trying to like alam mo yun yung susuko na talaga ako. Yung mindset na ayaw ko na feeling ko give up na ako before the program. Matapos yung program. Kasi sobrang taas ng steps ko. Yun yung mistake ko Ilan na kasi yung Because hindi ako nagpaka coachable na about sa steps na start ko for 5,000. Hey, 5,000 wala lang yun dun sa work ko Alam mo yun, 7,000 ako sa work per day. How many steps did you end up with? 26,000 per day. So, Oh my yun God. yung sabi ko, yun yung na-realize ko na dapat talaga sinunod ko yung kinoach sa Because akin. she was getting coaching. She was getting coaching na masyado mataas yung steps nyo. Babaan sinabi na nyo. sa akin, oo. Kasi kung every week, you will gradually increase by 500 steps, 1,000 steps, or maybe 100 steps. Basta, it doesn't matter. Basta 1% improvement tayo. Pakunti-kunti. Nag-start ka 10,000. 10 tas Parang, hello, good luck sa'yo. parang 5,000 lagi kong add. Alam mo yan? Pero, ang funny lang kasi, hindi ko nagigets kasi yung program Alam mo yun, na parang, okay, na pumupunta ako sa lesson ng every week. And then, parang, yun nga kasi, hindi nga ako nagiging coachable. Kahit sa accountability group ko, di ba, sa atin, parang minsan may mga comments and then, hindi ako nagiging coachable, which is, yun yung mali ko, na hindi ako nakikinig talaga. But, yun nga, parang ngayon na-realize ko na, okay, the next season siguro, I'll be more, coachable and mag-start talaga ako kung ano yung design nito. Alam mo yun? So, yun yung na-realize ko. But, yun nga. Ang ganda lang. Kasi marami ka ring realization na yun, na-realize mo. Tsaka may mga wisdom tayong hindi mo kailangang madaliin. Oo. Diba? Parang, alam mo yung quote na, when the student is ready, the teacher will appear. Yeah. Diba? So, if hindi mo naman yung pinagdaanan yun, hindi mo yung marirealize na, ito pala dapat yun gawin ko next time. Yeah. So, charge to experience. And besides, maganda naman yung results niya, diba? It's not like you didn't get results. Siguro, you could have wanted or you imagined something more or hindi mo na-hit yung target weight mo, but it doesn't mean na you shouldn't celebrate. Kasi the fact na natapos mo yung 100 days, achievement na talaga yun. Diba? Hindi ka bumitaw. So, Hindi naman. so give yourself an extra pat on the back. Tayong tatlo, syempre. Madami naman tayong Kaya na-achieve. kakain tayo mamaya ng Korean sa Myeongdong. Kasi yun Myeongdong? talaga yung kinrave ko. Kinikrave. Ito ba yung dati? Oo, yung sa North Stratfield. Very generous sila sa mga side dishes. Kaya Kakainin natin yun. sulit ang bayad. Yun. So, okay, thank you. So, si Pao, in-resist mo talaga is yung sa gym workouts, right? From body weights to actual using the gym equipment. Tapos siging naman yung getting coaching about the program. Tapos ako naman, I think it's more of sa food. Natatawa ako. Food and nutrition. Kasi nga, Foodie foodie siya. ako. Kasi nga, I love to eat. So, parang sabi ko, teka, parang hindi nag-make sense tong ginagawa ko. Kasi why am I doing this program? Tapos, to be successful, you need to be mindful nga sa mga calories mo. Sabi ko, teka lang, parang, this is like too much. Tapos, dinadala ko yung weighing scale ko everywhere I go. Nag-a-attend din kasi ako ng events Pili lang, pero yan, nag-attend ako ng parang bridal shower, yung hen's night dito na tinatawag. So, magpunta kami sa restaurant, kain dito, kain dyan. And then I've got like my little weighing scale with me. Tapos pag mag-a-attend ako ng birthday party or whatever, baby shower. Basta kung ano-anong events, basta may dala lang akong weighing scale. And at first, sabi ko, oh my God. Sabi ko, napaka-cringe nito. Sabi ko, parang mali. Or parang nahihiya ako. Pero na-realize ko, sige na lang. Try lang naman natin. Kasi 100 days lang naman to. Kung after 100 days, hindi ko talaga bet na gawin to. Kasi it doesn't make a difference. Sabi ko, I'll stop it. Diba? Kasi while I'm in the program, I should give it a go. Like a proper chance to see if it works. And then sabi ko,
oh my God, sabi ko, bakit ngayon ko lang natutunan gawin to na I'm really tracking my food? Kasi guys, ever since talaga, sa family namin, syempre, food is life, diba? I think a lot of Filipino families can relate. Kasi everything you do when it comes to socializing, family gatherings, events, when you're tired, you eat. When you're hungry, you eat. When you're celebrating, you eat. Parang part na talaga ng culture and natin, everyday life natin kumain. So, na-realize ko, ito yung aha moment ko, the vision and the goal for me is to eat as much as I can nang hindi ako tataba. So, Of mga course. first few weeks, doon ko nakita yung vision. Sabi ko, oh my goodness, ito yung pangarap ko talaga. Hindi ko pinangarap magpapayat na magpapayat because nakakapagod yun. Oo. The goal is for me to increase my daily calorie intake pero yung katawan mo, lean, you're not feeling lethargic, and maganda talaga yung metabolism, mabilis. Kasi yun yung nasira sa akin, yung nag-yo-yo diet ako eh. Naging abnormal yung metabolism ko. Kaya konting kain ko, grabe yung sensitivity ng katawan ko when it comes to carbs and kapag ang dami kong kinakain. So, sabi ko, oh my God, sabi ko, if this is what it's going to take to reach that goal, I don't care. Dadaling ko yung weighing scale ko. Kasi that weighing scale for me actually symbolizes something. It's very symbolic, and if hindi naiintindihan ng tao yun, well, I'm happy to share what I know if you're really curious. Pero kung i-judge mo lang ako kasi may dala akong weighing scale, well, hindi ko actually control yun. Kasi yung judgment, 'di ba, coming from other people na ang OA, talagang may weighing scale, ay ang OA. So how do you respond to that? Wala, sabi ko, it's okay kasi kakain naman ako eh. I just have to weigh. I'm not bringing my weighing scale because I'm depriving. I'm actually bringing the weighing scale kasi gusto kong kumain and I still get results. Because would you rather be someone na you stick to your old ways, nagigain ka or at least hindi mo na-achieve yung body goal mo? Or would you be someone na, okay, nagdadakam ng weighing scale but you are eating. May freedom ka to eat. May freedom ka to eat cakes, eat sweets, eat rice, eat pork, eat whatever you want. Pero ang ganda ng katawan mo. Tapos may results ka. So, anong mas pipiliin mo? Kasi inconvenient lang naman yung weighing scale. It's like a really tiny inconvenience. But on the other side of this inconvenience is the dream. Nakakatawa. Ang dami nating kwentong weighing scale. Usapang weighing scale na pala to. Share ko lang quickly yung akin. Kasi ganyan din ako eh. Even sa office na nagdadala ako ng weighing scale. So, pag kami magdadala ng food, kasi meron din, halos actually lahat ng Filipino friends ko sa work are mga foodies din. Siyempre, minsan may dalang pandesal, Spanish bread. Makikita mo yung table namin sa gilid. Minsan may truffle, chocolate dyan. Tapos, merong, di mo alam, piyaya ba yun? Anyway. Piyaya. Siyempre, ikaw, nagda-diet ka, nandun lahat ng pagkain sa gilid mo. Tapos pagka-lunch na, ayan, siyempre may mga kanya-kanyang baon kayo. No? Kaya lang kasi may time na nagtotoka kami per week, sinong isang magluluto, tapos share lahat. So, may time na gano'n. So, nangyari is, nagluto ako pero hindi ako kumain ng marami. May weighing scale ako. Sabi nila, ano yan? Yan na naman. Ba't may dala ka niyan? Nalala ko kasi yung may tinuro ni Cathy sa akin before, yung parang you shift yung way how you respond to people para hindi nakaka-offend sa kanila at the same time hindi ka rin masyadong serious ba. Sabi ko, oo nga, ang ano ko nga, hayaan mo na. Hayaan mo na. Lagi ko naman dala to. Sabi ko, kumain na lang tayo. Gagalarin ko. Tatawa na lang din sila. Tapos kakain kami. Tapos yung may time na nagdala ako ng goto na may itlog. So, kinuha ko yung itlog. Tapos yung sago, siguro 2 kutsara lang pinakain ko. Kumain ka pa. Ginagano. Ubus naman nila. Hindi diba, nila ako napansin. More food for them. Kasi yung itlog lang yung kinuha mo. Tapos yung gota sa kanila. O, diba? Actually, ganyan mas masaya sila. Ganyan ginagawa ko sa work. Yung minsan, parang excited lang ako magdala ng pagkain. Para kainin ko, kunyari. I mean, excited ako kasi may baon ako. And then, alam mo, pag titignan ko na siya, tas kakainin ko, sabi ko, sayang calorie ko.
mamaya na lang pag uwi ko, tsaka ako kain. Papamigay ko yung pagkain kong dala sa ka-work ko. Alam mo yun, yung parang, oh my God. Diet ka na, natuwa pa sa'yo yung ka-work mo. Oo. Yung Tas- ganun. Oo, tapos sasabihin nila, generous ka, parang thank you, ang thoughtful mo. So, nakakalimutan na nila yung part na kaya pala ang bait-bait mo kasi diet ka, diba? Oo. Ako naman, ang funny, ako naman ang style ko, gamitin ko yung example yung sa cousin ko. Kasi nagkikrave ako ng tiramisu. Yung cake, diba? Tapos one time, nandito ako sa shops, tapos sabi ko, parang gusto ko ng coffee, pero parang mas bagay siya sa tiramisu. Yung na-justify. parang mas masarap yung coffee pag may tiramisu. Eh di order ako ng tiramisu, tapos tinititigan ko. Sabi ko, kakainin ko ba to? Kasi parang ang bigat nito. Parang mag-overkalas Grabe, ako. mga moments na Oo, ganun sabi na. ko, alam ko na, tatawagan ko yung cousin ko kasi favorite niya. Sabi ko, Cuz, punta ka dito. I bought you tiramisu. Sa bahay ka na ba? Eh di siyempre, dali-dali naman siya pumunta. Tapos yung dumating na siya, eh di, sabi niya, Cuz, thank you. Parang naalala mo pa ako. Sabi ko, actually, gusto ko lang naman kumurot. Parang hindi ko May agenda kung bakit niyaya. Oh my God. Kasi when she started eating it, tapos ako sabi ko, pakurot, tapos kinain ko. Alam niya ba yan? Hindi, dito ko na lang sinishare. Kasi that time, sobrang happy niya na na-touch talaga na. Tinawagan ko talaga siya para lang mag-dessert kami together. May mga paraan, guys. So, huwag kayong... Sila yung pakainin nyo. Wag Grabe. Fitness enthusiast. Pero, anyway. Oo. Pero may style, dadating ka talaga sa moment na ganun na minsan, na ano ka nung guilt, na gustong-gusto mo siyang kainin, pero kasi meron kang nilulook forward na kainin na mas alam mo na magbe-benefit ka. Diba? So, yeah. Kunyari, ikaw, nagdala ka ng... Ako, madalas ako magdala ng mga bars Yung mga ganyan, yung mga oat bars, yung mga ganun. Ang taas, na-realize ko, ang taas pala nito sa calories. Na parang, kahit breakfast mo pa lang yun nasa 300 calories, o 180 calories na yung isang oat bars na mga ganun. Sabi ko, ang taas, ang calories ko lang 1,000, di ba, per day. Yun nga, minsan nare-realize ko na, kakain ako sa bahay, yung mas mabe-benefit nga ako na mas nakukuha ko yung kailangan ko. So, ayun, hindi naman nila alam yun na bakit mo sa kanila binibigay. But, yun nga, ang ano lang, na ang dami mong natutunan din dun sa pagkain na kung ano ba talaga yung mas okay nakainin. True. 'Di ba? Kasi may limit ka lang 'di ba? Tsaka ano naman, I think yun nga, dito kasi sa Kaizen, you set your own goal for yourself. And the coaches and yung accountability group mo and yung community, they will give you inspiration and they will give you the advice that you need so that you can achieve the goal na ikaw din naman nag-set, di ba? Like, wala namang pumilit sa'yo na mag 1,000 mag-calorie ka or mag-start ka at 1,500. Wala talaga. So, parang this is not the program where you will be told what looks good. Ikaw magde-define on for yourself. And then, if you think that the goal Kaya needs to mo. be adjusted or yung how to get there, yung mga mechanics kailangan i-adjust, actually, dun ka mas maraming matututunan. Because every week, depending on yung performance, yung stats, mag-a-adjust ka every week Kasi kung kumakain ka at 2,000 calories, your weight is not moving. Okay, then maybe it's time to adjust. Bawas ka ng calories. Little by little. Hindi talaga dito pinopromote yung drastic change overnight or in a short amount of time. Or kung ayaw mo naman magbawas ng calories, magdagdag ka ng steps, magdagdag ka ng workout. Kaya nga sabi Galing. ko, para lang siyang, tawag dito, experiment, in a way. It's like you're experimenting with your own body. And you do what works for you, di ba? Kaya nga, hindi mo mako-compare talaga yung sarili mo sa ibang tao. Because how their body reacts. Iba-iba. Iba-iba din talaga. So, since nasa usapang diet tayo kanina, punta tayo dun sa refeed. So, ito yung part ng program where we are actually allowed to eat a little bit more to satisfy yung cravings, to recover, refuel the body, ganyan. So, paano mo in-enjoy yung diet break or yung refeed?
Kasi every 6 weeks tayo nagre-refeed, di ba? Anong refeed ba to? Yung una o yung pangalawa? Both. Like, Oo, 6 weeks yun. Kasi, week 11 tayo nag-refeed eh. Yeah. Week 11, week 9. So, every 6 to Week 7 9. weeks, every 6 to 7 weeks may refeed, di ba? So, Hindi, week 6, unang refeed natin, yun yung sa hotel. Tama ba? it's usually like before deload Oo. week or during deload week, whatever you choose. Okay. So, paano mo siya in-enjoy? Tsaka ano yung mga pagkain na kinain mo? Talaga na excited ka Yun yung kumain. yung half natin eh. Half time natin eh. Yeah. And even itong mga recent, ito lang, no, after 100 days, how did you enjoy Okay. your refeed and diet break? Kasi essentially, they're the same. The only difference is the period of time that you do it for. Kasi pag refeed is 2 days, di ba? Pag diet break, it's 2 to 4 weeks. Oo. Actually, yung twice ako nag-refeed during the entire Yeah. program, no? Yung una is in 6th week, pangalawa is in 12th. Nangyari nung first week ko, since syempre lahat tayo, first timer tayo sa Kaizen, we don't know how to, paano ba to nag-work, paano gagawin ko, ano ba kakainin ko dito. And you've been doing the program for like 6 weeks, tapos nasanay ka na hindi ka kumakain ng anything na mag-go over or beyond dun sa daily target mo. Tapos refeed na. So, nangyari sa akin nun, first day ko ng refeed, hindi talaga ako nakapag-refeed. Nag-over lang ako sa calories ko ng like 200. Second day, ganun din. Dahil siguro sa guilt. So, sabi ko, sige, during the 12th week ko, ayusin ko na. Which happened naman din, nung nag-refeed tayo nun, mas better na siya. So, nakakumain kami nun sa Star sa buffet. Oo, sa buffet yon sa Harvest. So, week 14. 14 na ba to? Oo, kasi tapos na yung 13, yung 5-week challenge natin. yes, oo pala. So, week Sorry. 14 to. 14th week pala yan. So, ang nangyari nun, nag-ano kami, Nag-buffet. nag-buffet kami. Pero, ang ginawa ko nun, more on high protein foods pa din, syempre. Nag-refeed ka na, nag-gain ka pa rin ng protein para sa ng food ng muscle. Kasama Ayun. pa rin yun sa... Kasama pa din. Pero still, syempre, na-enjoy mo siya. Kasi refeed. And then the next day yun, kumain pa rin ako without feeling super guilty. Kaya medyo okay siya. Moving forward, etong after ng 100 days, syempre, diet break na, no? Doon ako medyo naggulo ako eh. Kasi kung susundin ko na ba yung maintenance ko or ano ba kasi si diet break? Kasi yun nga, again, nagko-fall pa rin ako doon sa newbie pa rin ako after ng 100 days, what am I gonna do? Yung ganun ba? So, sabi ko, hindi ako masyadong mag-exceed na lang. Sabi ko, to be honest, yung nakalagay na maintenance ko doon is hindi ko siya sobrang nire-reach to that level, to that point. Pero, mahirap kasi, like, Ano bang maintenance calories mo? 1,570. Okay. So, hindi ka kumakain ng 1,570 calories per day? May time na hindi ako kumakain ng 1,570. May time na nag-go beyond ako 1,570. Kasi, syempre, nag-restrict tayo ng food natin na ang tagal-tagal. Nung nakatikim ako ng chocolate cookies, ayan na, inubos ko siya. Ayun na. Tapos, yung isang pack no, 900 yun. Siyempre, nag-meal ka, ganyan. Kaya lang, after nun, sobra akong nag-guilty. Siyempre, tayo sa toilet and all. Yun yung medyo pangit lang dun. Kasi, parang nire-resist ng utak mo yung gusto ng katawan mo. Kasi nga, dahil dun sa naging habit natin na we've been doing this consistently, tapos bigla mong babaguhin dahil nag-diet break ka. Mahirap din siya. Well, wala namang madali. Mahirap siya kasi iniiba mo na naman yung parang lifestyle mo. Di ba? Parang ganun. So, normal, I think it's normal. Kasi nasa ka pa ini-integrate mo pa yung mga natutunan mo dun sa lifestyle talaga na gusto mo. And based on the lessons na naririnig natin, kasi every week may mga bagong lessons na dinadrop, kailangan talaga natin yan, yung diet break. Because ayaw natin na yung katawan natin mag-adapt dun sa very low calorie. Kaya kapag nag-diet break ka, kahit na hindi nagme-make sense sa'yo, it is part of the design. Just because tapos na yung 100 days doesn't mean na babalik ka sa dating way mo of eating, yung binge eating ka, hindi rin pwedeng nag-under-eat ka. Kasi there's only a maximum number of weeks that you can do cutting. So, for the 3 of us, the last season we did cutting, meaning to say, you're trying to lose weight rather than bulk, which is
yun na yung Loose, siguro. loose body fats. Oo. Future state yung bulking where you focusing more on muscle growth rather than weight loss. So since kaming tatlo, Kati, naka-relate kami sa lahat na parang gusto mong protektahan yung results mo na parang konting kain mo, feeling mo tataba ka or magigain ka ng weight. Parang in-efforta mo mag-lose ng weight, tapos isang kain mo lang, parang mag-shoot up yung weight mo. So, yun yung mga psychological things na kailangan natin ma-overcome na, di ba, yun nga yung goal eh. Hindi tayo dapat matakot kumain because we are building a sustainable lifestyle. Di ba? Ikaw, Ging, paano mo in-enjoy yung refeed? Ako, diet enjoy break? ko yung refeed talaga nung halftime, yung first refeed. Yung kumain tayo ng, alam mo, dami natin kinain, di ba? Week Tapos 6. magkakasama pa tayo as group. As a team, Oo, yeah. as a team. Di ba? Kumain, uminom, alam mo yun. Pero yung inom natin, di ba? Nakatimbang yun. Nakatimbang yun. So kasi dapat pasok lang sa... Di ba? Nakatimbang pa rin yun. Grabe, first time ko ma-experience tinitimbang ko yung alcohol, no? My God! Sabi ko pa naman nung una, sabi ko, 100 days hindi ako mag-alcohol. But alam mo yun, kasi nga, dinideprive natin yung sarili natin na the more na parang hindi mo siya pwedeng kainin, mas gusto mo siyang kainin. Alam mo yun, ang weird lang na, sabi ko 100 days hindi ako magaganon talaga. But nung refeed talaga, sabi ko, okay, enjoying ko ito. Gusto kong inumin yung gusto kong inumin, kainin yung gusto kong kainin. Alam mo yun, para during the program, hindi ko siya parang, gigil ka na gusto mong, dadating ka sa point. Ayoko dumating sa point na magtatago ako sa accountability group ko na, kinakain ko to, alam mo yun, di ba? Ganun. So, in-enjoy ko siya talaga. And then, yung next refeed ko is din nga yung 14th week na. Which is, actually, hindi pala ako nag-refeed. Yun na, ito na yung break, yung... After 100 After 100 days. Hindi pala ako nag-refeed nung 14th week. Overshoot lang ako sa calories noon. Pero dapat pala, yun yung mistake ko na hindi, Nirefeed mo na dapat ni-refeed ko na lang pala dapat. Kasi yung kanya, instead na yung proper refeed, which is 2 consecutive days, parang siya pakurot-kurot every day. Parang may mga kinikrave siya. And then, yun nga, since hindi niya nagawa yung design ng program, medyo dun na nag-slow down yung progress niya. But then again, sabi ko nga, parang, hindi mo naman matututunan yung lesson mo kasi ako, parang... Until gawin mo yung mistakes mo talaga. Yeah, you kinda just have to let people go through their own journey. And then, mas mag-i-stick sa kanila yung lesson kesa yung dinidikta mo, ito dapat. So, minsan ganun tough love, di ba? Na, okay, lalo na kung alam mo medyo may pagka-stubborn sila, they have their own ways. Kailangan madapa. Let them. Oo, kailangan mo Let dapat. them make their At saka mistakes. kailangan nga din dapat puntahan, di ba? So, pinuntahan ko yung ganun. Ay, mali. ay, mali pala. Nadapa, umiyak. Ay, mali. Nag-push up. Nag-push up. Patayo. Tapos, ano pa ba? Yung ginawa, ito na yung during diet break. During diet break. Ito na, enjoy ko siya talaga. Ang dami kong kinain. Pinuntahan ko yung sandwich bar na, alam mo yun, talagang nakita ko na, uy, ito yung gusto kong kainin after ng program. Alam mo yun, kinain ko talaga. So, nag-shoot up din yung weight ko. Pero yun nga yung lesson kasi na hindi mo kailangan matakot pag nag-shoot up yung weight mo during diet break. Diba? So, yun yung matututunan nila dito sa program. Yeah. So, ayun lang, na-enjoy ko siya. Like, talagang kailangan mong pakainin yung sarili mo. Kasi ang tagal din natin yung 100 days, matagal na din siya for someone na nagka-cut. Actually. Alam mo yun. So, kailangan mong pagdaanan yung pakainin mo talaga yung katawan mo. Pagpapahingahin mo siya. Pagpapahingahin mo. Hindi pwede na mas talagang puro cutting ka lang. Kahit sabihin mo, 6 months ako magka-cutting. Ako mag-malnourish ka na nun. Wala hindi mo siya magagawa ng maayos. Kasi may times din na nagka-cut ka, mag-cheat ka talaga. Alam mo yung, yung hindi mo siya kayang gawing consistent talaga. So kaya pag may refeed, yun din natutunan ko. Pag may refeed, Eat refeed it. ka. Oo. Alam mo yun, Kasi, kumain ka. kasi after refeed and you're back to your usual calories
per day, mas ano ka, since na-reward mo na yung sarili mo, mas ano ka, less tendency ka na mag-cheat. Yung nagkukut-kut ka ng mga snacks tas hindi mo nilalag. And then magugulat ka, ba't hindi bumababa yung weight mo? Kasi nga, hindi mo nilalag yung kinakain mo. Tsaka refeed din, yun nga, para ma-hit mo din yung dopamine, di ba? Reward kasi siya for Reward. me. So, para diba? para bumalik ka sa program na, uy, happy na ako ulit. Yeah. Like, kailangan, ready ka na mag-workout ulit, ready ka na di ba? May energy ka na ulit. So, may energy ka na ulit. Oo. Ako, alam niyo na kung ano yung ginawa ko dun sa refeed. Sa diet break. Nakita ko story mo eh. Ako, as a foodie, hindi ko talaga tatanggihan kumain. Kasi yan yung reward. That's the best reward for Grabe yung me. yung food for two people. Sir Manong's ba yun? Actually, hindi namin yung naubos. Oo. Pero, Daming take away. pero kasi, siya, parang, kung marami kang mga gustong kainan, 'di ba, naglilista tayo na after Kaizen, dito tayo, kakain tayo ng desserts, may bucket list ka ng kakainan mo. Ako talaga, yun yung reason bakit I made sure talaga na I stay on track. Kahit na slow and steady burn yung sa akin kasi parang ano ba, may reach ko ba to? Hindi. Pero sabi ko, sige lang, let's go for it. Kasi after nito, kakain tayo. So, yun yung, mababaw man. But as a foodie, parang yun na yung pinakamasayang reward na pwede kong, pinaka-fulfilling reward na pwede kong ibigay sa sarili ko. So, nagkakakain talaga ako. Lahat ng sweets. Tapos, meron pa akong mga remaining 2 or 3 na gusto kong kainan. So, hindi pa tapos yung diet. Hindi pa tapos yung diet Kakain break pa nga ko. tayo after nito, di ba? Oo. Pero yun nga, na-realize ko na pwede pala tayong mag-diet break or mag-refeed within a structure pa din. Kasi in comparison, di ba, pag sinabing cheat day, wala kang tracking, kainin mo lang whatever, walang responsibility. Itong sa Kaizen, nagre-refeed and diet break, may structure pa din. Yeah. Para nga hindi ka mawala masyado sa landas. Kasi usually, yung binge eating, nag-i-start yan sa mga yung mga little things na hindi ka na nagtatrack, hindi ka na mindful sa protein intake mo, hindi ka na naglalag or nagtatrack ng calories mo. So, ever since nag-diet break ako, few days lang akong hindi nag-track ng calories para lang meron akong freedom lang to eat whatever. Pero nung after, I think it's the 5th day, basta nung Monday, nag-track na ulit ako. Dito ko sa Kaizen na-gets yung difference ng cheat day, where you're not really tracking, versus yung diet break and refeed, pero within a structure pa din. Kasi sabi ko nga, Actually, oo nga. hindi masamang kumain. Yung Hindi cheat talaga. day. Basta alam mo lang kung ano ba yung kinakain mo. Anyway, so long story short, since the program finished, yung day 100, which was May 6, Wednesday. 7. May 7. 7 ba? Anyway, Wednesday, oo. yeah. So, it's almost 2 weeks na nagre-refeed, diet break, whatever you wanna call it. Yung timbang ko, tumaas lang by 0.5. So, from 48 ending weight ko, tas ngayon 48.5. Pero ang dami ko nang kinain. Pero how's your workout? Like, have you been doing Wala. workouts? 2 weeks Wala. na akong steps. 2 weeks na akong walang gym. I haven't been going to the gym since week 15. Start of week 15, wala na. And I think the Sunday before. So, parang na ako. A little bit over 2 weeks lang ako. Wala talagang gym workout. Zero. Steps ko, sobrang minimal. Huwag niyo na akong tanungin kasi nakakahiya yung steps ko ngayon. Ako And nakaka 10 plus pa. 10,000, medyo mataas pa yun. Kahapon, ang steps ko, 782. Wag mo, nakakahiya Kasi, di ba, parang, anyway, for me, dito ko gustong tingnan talaga, like, how far mag-shoot up yung weight ko kung very minimal yung lifestyle ko ng pag-workout, steps, tas kumakain ako ng 1,6, 1,5. Kasi ang maintenance calorie ko nasa 1,672 Mataas yun. Taas! Ingit Bakit, ako. no? Paano From ba nakukuha 1,000 to 1,672. Ingit ako. Iba, ano ba yung tinusundan mo? 1-3? 1-2? 125 pero hindi siya, calorie. Kasi yun yung starting cutting ko Between 105 to 1,250. Compare tayo 55. mamaya. Pag-usapan Pag-usapan natin. Pero ang bottom line lang naman is that after you've been on a calorie deficit, meaning to say you're actually eating less, para nga bagbaba yung weight mo,
the recommendation is balik tayo dun sa maintenance calories natin, di ba? Kasi kapag kumakain ka na back at your maintenance, the goal is for your weight to stay the same. Kaya nga siya tinawag na maintenance. Ibig sabihin, hindi ka Pero bumibigat, hindi ka rin gumagaan. Baka malito sila. Dapat sabihin mo na, how do you know na that's your maintenance calories? Well, that is what we are going to find out. Kasi nag-enroll kami ng Kaizen Ascension Program. So, this is really another lesson para makuha talaga namin yung accurate na maintenance calories namin. Kasi ano ba yung point ng maintenance calories? If you eat at that level, like let's just say 2,000 calories, talagang yung timbang mo, kung ano yung ending weight mo nung season or a little bit over, mame-maintain mo siya, hindi ka tataba. So you start the next season, ang starting point mo maganda. But that's yung yung 1,500 something na calorie mo. That's before the CAP program, di ba? So, paano mo nakuha yung before CAP, meron kang pina-follow na calorie maintenance? Yeah. So, yung sinasabi ko na maintenance calories ko na fina-follow ko ngayon, kasi hindi pa nag-i-start yung CAP, meron kaming very sophisticated habit tracker nasa Google Sheet. Tapos, merong calculation doon and you just follow that. Kasi nga, hindi mo makukuha yung true maintenance calories mo until gawin mo yung CAP program. Kasi may mga intricacies pa yun eh. So for now, para lang safe, you're on the safe side. And para hindi tumaas yung timbang mo by more than 3 kilos before you start the maintenance program, sundin mo lang yun, yung 1672 or kung ano man yung version yun nun. So, kahit na kumakain kami, naglalag pa rin, nagtatrack. Kasi it's just a good habit to have. Kasi nga, ano bang mas pipiliin mo? Yung ma-inconvenience ka na nalalag ko o na-inconvenience ka kasi nag-gain mo na naman yung weight mo tapos you're not in control. Kasi for me, mas gusto ko yung ganitong way of eating. Kasi may freedom ka to eat. Yun nga lang, there's a very minor inconvenience. Magtatrack ka. And we're using the MyFitnessPal. So, masaya siya. Masaya yung MyFitnessPal kasi Actually, totoo. very eye-opening na, oh my gosh, yung kinakain mo pala na burger, parang 600 calories pala to. Parang, oh my, it's just very mind blown ka lang talaga na. And then, you decide kung gusto mo ba na gastasin yung calories mo, o gamitin yung calories mo dito, or you wanna eat something like a healthier alternative. Ayun. Yes. Ayan, so... ang haba ng topic na to, guys. Hindi enough yung one day to talk about the program. I'm sure this is not the last time na matatopic natin yan. And just to wrap it up, let's just end this episode with your key takeaways. Just one. Share just one lesson or one learning na gusto mong i-share sa mga listeners. About the program? Just About the healthy journey? About the journey, fitness, yeah. Yung mga natutunan. Na alam mo makakatulong din sa kanila in their personal development and fitness journey. Because again, with Kaizen, this is more than just about fitness. Yes. Sa akin na nga, kasi yun nga, like sa mga tao na feeling mo hindi nyo kaya. Kasi may ganun eh. Parang hindi ko kaya yan. Hirap ng ginagawa mo. Lagi ko naririnig yan. Na, yung comment na yan. Ang hirap naman ng ginagawa mo. Parang hindi ko kaya yan. Pag, kunwari sasabihin mo sa kanila, you can also do it. Like yung nag-post ako ng push-ups ko nung nakaraan. Then may mga nag-message, ganyan. Sabi, ang galing mo naman. Paano mo nagawa yung ganun? Parang from this to that. Kaya mo rin gawin yan. Oo. Parang, and then magsasabi sila, ang hirap-hirap. Hindi. Actually, ang masasabi ko lang, kapag naisip mo, simulan mo na. Just start now. Kasi pag pinagpaliban mo pa yan, like yung pagsisimula, bukas na lang, next month na lang, hindi mo siya magagawa. Tuloy-tuloy ka na magpo-procrastinate. Kaya kapag may naisip kang gawin, yung bagay na yan, just do it. Sabi nga ni Nike. Just do it. Kasi, Di ba just eat it? just eat it. Pwede Just rin. eat it when nag-refeed ka. Just eat it now and then you work out now too. Di ba? And then, just do it. Start. Nice. I think for me, don't limit yourself. Kasi 1 year from now or 100 days from now, you will look back and you will tell yourself, sana noon ginawa ko na. Kasi time doesn't wait for anybody. Aandar lang naman yung oras. And then, every day that you're choosing not to do something different,
mas mas nai-stuck ka. So ako, yung pinaka-learning ko, di ba? Nag-start ako ng fitness journey ko 2024. Looking back, kung hindi ko sinimulan yung journey ko last year, maybe I'm still the same person na insecure pa din ako, I cannot eat what I want, confused pa rin ako, down pa din ako. Pero, I take it one day at a time. One small step at a time. Kaya sobrang nagandahan ako dun sa vision ng Kaizen. And at the same time, thankful pa rin ako dun kay Coach Kev Los Santos Workout na they allowed me to grow in that time horizon. Kasi some people, they might take 2 years, 3 years, 4 years. Yung journey ko medyo mahaba-haba eh. But when I was very intentional back in 2024, to really take it seriously this time and have fun and know my purpose, dun ako nag-skyrocket yung results ko eh. 'Di ba? Kaya sabihin nila, parang pumayat ka in 100 days. Yes, I lost weight, but my journey didn't start 100 days ago. Medyo mahaba-habang story yun. Pero what I did in 2024 really set me up for success when I started this program. Kasi open-minded na ako. Tapos may mga limiting beliefs ako na bago, na na-overcome ko din sa Kaizen. So everything just, I think, works in divine timing. Pero at the same time, huwag tayong umasa lang dun sa divine timing. True, Yung yes. gusto ng universe. It will happen when it happens. Like, of course, there's a bit of, diba? There's like an unseen force that works in your favor when you make a decision. Pero at the same time, dapat may action din tayong ginagawa and decisions, diba? Exactly. So, don't be scared to try something new because nandyan talaga yung magic, nandyan yung transformation when you are in the unknown. And at the same time, surround yourself with a community na aligned din sa goals mo. Kasi kung wala tayong accountability group plus the Kaizen community cheering for us, celebrating yung mga wins natin, sinusupport tayo, I think the progress would have been slower. Pero na-achieve mo in 100 days. Hindi mangyayari yan kung hindi ka sinusuportahan ng community na they don't judge you eh. They support you and binibigyan ka pa ng mga hacks and tips para mas maganda yung results mo. Unlike in the real world or dun sa outside world, yun nga eh, bakit ganon sinasabihan ka ng comments na hindi naman nakakatulong sa'yo? Diba? So, buti na lang, nakakarinig tayo ng negative comments sa labas ng Kaizen. But within Kaizen, lahat tayo talagang we are each other's cheerleader. So, yun. Kaya shout out din to the Kaizen team, Kaizen community, kay Coach Gay, sa accountability group namin, si Abby, si Leo, si Via, for believing in us. Kasi kaming tatlo yung newbies sa team, di ba? Actually, wala kaming alam talaga other than yung naririnig-rinig lang namin. So, yun. Thank you so much. Thanks, guys. Thank Sige you, guys. naman. Sa akin, yun, yung connected din siguro sa, yung dalawa, na start, kung nasa thought mo na talaga na you wanna start or transform yourself, yun nga, sa fitness, I think just start now. Wag mo nang hintayin na, alam mo yun, may maramdaman ka pa na para bago ka mag-start. Kasi some people like, nahihit nila yung rock bottom na parang, may sakit na ako. Like, may nararamdaman na ako. Tsaka ko palang na-realize na, gusto ko palang mag-exercise. Gusto ko palang mag-start na sa journey na ganito. So, I think wag na, parang yun sa akin. Kasi dumaan din ako sa ganun, di ba? Na may nararamdaman ako sa likod. I'm sure lahat naman tayo ganun. So sa akin lang, if you have that thought na you wanna start, just start. And yun nga, execution talaga is the key. Dito sa journey na to, you get to learn how to celebrate yung mga little things talaga. Na which is, yun yung dati wala akong ganun na, like, I'm so proud of myself na ganyan, di ba? Pero, yun nga, yun lang yung lesson ko, yung mga takeaways ko. Kung tatry nila yung ganitong program, I think they should try. Kasi hindi lang naman siya fitness talaga. Ang ganda lang din na, yun yung program na to, na ang dami mo din matututunan. Hindi lang sa fitness, di ba? Your personal. Makikilala mo pa nga yung sarili mo.
uy, ito pala yun. Ito pala ako. Ito pala yung problema ko. Yung mga ganun. So, yun lang. Just to add lang din, no? Parang ang analogy lang doon is para mas madali maintindihan siguro. Kunwari, may nakita kang isang bagay sa mall. Let's say, Dior na pabango. Wow, Dior. social Dior. Diba? Mabango si Dior. So, kaya lang, ang mahal ni Dior. Kasi Dior yan eh. Like, ang ng brand na yan eh. Diba? One of the top brands yan eh. Kaya lang, syempre, as a normal, earner, wage earner, paano mo makukuha yun? Of course, kailangan mo mag-ipon. Parang anything naman na gusto mong makuha, you have to, make an effort for it. Yun, kunwari, sa mga material na things, kailangan mo mag-effort, like mag-ipon ka para mabili mo siya. Same thing with your physique. Gusto mo ng magandang katawan, gusto mo ng mas kalmadong pag-iisip, baga, di ba, self-development. Syempre, kailangan mong mag-effort, kailangan mong matuto, madadapa ka, pero natututo ka every time na nadadapa ka. Hindi naman sa lahat ng oras madadapa ka, no? Pero yun yung lesson eh. Natututunan mo siya along the way. So, pag sinimulan mo na siya, nag-one step ka na forward, which is you go closer to your goal. Yeah. Yun nga yun, yung sinasabi nung sa coaching. Yun nga, puntahan mo din muna bago mo sabihin na, hindi ko kaya yan. Diba? Oh, hindi yan para sa akin. Alam mo yun, pero sa isip mo, gusto mo siyang gawin. Diba? Parang, why don't you give yourself para i-experience kung ano yung nandito yung iniisip mo. Di kasi nga, diba, talagang very, very strong ang fear natin of failure. So, sometimes it's easier to not fail when we don't try. Yeah. Kasi diba, parang kapag nag-commit ka sa isang bagay, then you have a 50-50 chance of winning or failing. But actually, gawa-gawa lang naman na kwento yun sa utak. Because there's no such thing. Like, you only fail when you stop moving forward and when you stop learning. But as long as you're continuing to grow and being coachable, learning something new, and learning from not just your mistakes, but other people's lessons and mistakes, talagang hindi talaga imposible na ma-achieve mo din yung goal mo. Yan. So, this is not the first and last time that we'll be having this topic kasi marami pa tayong pwedeng ma-uncover and marami pa tayong pwedeng ma-share. So, for now, hanggang dito na lang muna, and thank you for listening and thank you for allowing us to share our personal journey because this 100-day body transformation program has really impacted our lives. And hindi lang sa area of health and fitness. Pero sabi nga nila, fitness is a multiplier. So, kaya rin naman namin ginagawa to because we also want to perform in other areas of life when it comes to our career, sa relationships, di ba, sa ibang hobbies namin. And very foundational talaga for us to get our fitness right so that we can aim and level up pa in other areas. So, marami kaming isi-share sa inyo once we start our CAP maintenance program. Kasi marami pang mga life skills and personal development na ituturo doon. Yan. So, magka-classmates ulit tayong tatlo. So, I'm excited. I'm excited. Yes, Alright. thank you so Anyway. much. So, wrap it up. Guys, if you want to listen to more of our chikahan na maraming laman, please do follow us on our Facebook, YouTube, Instagram. And TikTok. And TikTok, of course. Thank you so much for today, Thank for you. listening. We are the 1% Marites here in Sydney. Your number one source of chismis, word spreading.